nag-imbita sa atin para sa darating na September 21. Nako, yan Dahil na. sa September 21 naman, kami naman po ay magpapalibreng sakay sa lahat ng papunta ng Luneta na kung saan may membro ng Manibela at maghahatid din po pa uwi sa ating mga mahal na kababayan. Tingnan nyo. Siyempre, pag tinakpan mo na yun ang Tingnan nyo, anak ng bugi naman oh. Makatuwiran po yan? Oo, dapat yan, may tubo. Oo nga naman. Anak ng tipaklok. Romualdez, ito ba ay magpapahupa no, sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? Sa tingin ko, hindi yan magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Agus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hala. Ito na ho. Sa Cebu, nagsimula na ho. Yung mga kababayan natin doon na talagang yung galit, talagang pumutok na. Oo. Mantakin nyo, yung gate hindi pa naman natin nakitang nasa loob na. Nandun sila sa subdivision, sa labas ng subdivision, na pagmamayari ni Balulong, ayun na, nilulusob na. Sigurado na. Hindi na mapipigilan, kaya ito si Balulong, nagpasya na mag-resign. Umalis. Nako, sabi na paano yan? Ito ang usapin. Kahit na mag-resign ka, talaga yung galit Isipin nyo ganito lang yan Papaliwanag ko sa inyo mabuti. Kababayan natin, taga-Bataan, Pampanga, Bulacan, dekada binaha. Merong umabot leeg. Konting ulan bumaha. Tapos, binadgetan ng gobyerno. Anong ginawa? Anong gagawin natin ngayon dyan? Oo. Nagtatanong ang ating kababayan, lalong-lalo na taga-Bataan, Pampanga, Bulacan. Ito pa, Valenzuela, ipasok mo na. Ano ang gagawin nyo? Ganun na lang, katawa-tawa na lang lahat? Isipin nyo mabuti kung paano hinukus-pukus ang budget. Tapos, magre-resign lang daw kayo. May mananagot ba dito? Yan ang katanungan. Big question mark. Pero, easy na dyan, boy. Easy. Meron akong papakita sa inyo. Isang slide. Talagang yung galit ng tao. Sino ang sinisigaw? Mag-resign ka na. Naku, mag-resign ka na. Nag-resign na ang mama. Oo. Ano yung next? Wait, there's more. Pasok natin to. Matapos impeach si Bibi Sara, Balulong tinanggal na bilang speaker. Tinanggal ba talaga ito o isang drama lang? Naku, yung papalit. Naku, ito. Dapat pagbutuhan ng papalit no? Dapat ganun. Botohan. Excuse me. Bakit kailangan meron na kagad? Sino ba yung appointed na ba ito? Dapat pagbotohan, kasi yung isang napapahapyaw para may bahid, nakasuhan ng graft and corruption. Kailan yan? Kung sino man yung gustong ipalit, dapat yung track record maganda. Pasok! Matapos i-impeach si VP Sara, Martin Romualdez, tuluyan ng araw kinarma. Liderato ng Kongreso, opisyal ng papalitan ngayong araw. Yan. Ito ang breaking news ngayong araw ng September 17, 2025 kung saan kinumpirma ng iba't ibang mapagkakatiwalaang source na tuluyan ng napatalsik bilang Speaker of the House ang 1st District later Representative na si Martin Romualdez. Yan. Kagabi ng alas 9, tila namataang hinahakot na ang ilang mga gamit ni Speaker Martin Romualdez mula sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Tanda raw ito na wala na sa kapangyarihan ni Romualdez ang pagiging leader ng Senado. Ayon mismo sa full report na inilabas ng The Manila Times sa kanilang official website, Romualdez on way out. House Speaker Martin Romualdez is on his way out, sources said on Tuesday as rumors of a leadership change swirled at the House of Representatives. A lawmaker confirmed that Isabella's 6th District Representative Faustino D. III Miyo Marimar.
Oo, mag-search kayo kung ano yung kung ano yung sekreto, ha? Behind the new speaker on the house. Tingnan nyo. Oo, ano ba yung parang nakasuhan daw di umano ito. Tama ba? Search nyo na lang ang pangalan niya. Ano ba yung kinaharap? Kasi may lumabas eh. Isang platform, social media platform na meron ngang ganun. Oo, nako. Ito na yung sinasabi natin. Pag-isipan niya mabuti ha. At si Kachobi, kahit isama siya sa listahan ng mga mapipintong House Speaker, ayaw niya na. Tinanggihan niya na yan eh. Di ba? Bakit ayaw niyo ibigay kay Kong Ungab? Bakit ayaw niyo ibigay kay Kong Pulong? Ha? Bigay niyo doon. O kaya kay Kiko Barsaga. Try niyo lang. Oo, subukan nyo lang para mas maganda. Being eyed to replace Romualdez, a first cousin of President Ferdinand Marcos Jr., he said that the speaker may take a leave of absence. Another source said that President Marcos already had knowledge of Romualdez's exit as a House leader. However, he did not say when the change's leadership would occur. There were reports that Romualdez went to Malacanang on Tuesday, accompanied by Majority Floor Leader Sandro Marcos, the president's son. Huwag nyo kasing hintayin ng taong bayan na magalit. Akala nyo kasi porkit nananahimik sa loob ng 3 taon ang mga Pilipino, akala nyo hindi mapupuno. Sabi nga ni Ka Fernando pagpununan sa loob. Di ba? Punong-puno na. Anong gagawin nyo pag nakita nyo isang one time lang sa Cebu, somewhere in Cebu, sa bahay, o sa subdivision, o sa village. Daang-daang Pilipino ba ito o libo-libo lang? Oo, tignan natin. Tuloy muna natin ito at ipapasok ko sa inyo yung video na pinagbibitaw. Pero nagbumitaw na. Kaso may isa pang pangalang binabanggit. Smio Marimar. Yan na po ang simula. Kasi di ba sinabihan na sila? Mayroon ding mga, ano ba tawag dito? Yung mga jeep, mga ano tawag doon? Nakalimutan ko eh. Mga transport yan May transport strike din. Ano ngayon? Totoo to, hindi to chismisan lang May video. Baka mamaya sabihin, chismis lang yan. Walang ganun. Meron Magaling pa kayo mag-reactor dito. Sige nga. Yung mga iyakin dyan, napipilitan lang kayo. Pero aminin nyo yung amo nyo, wala na. Sorry. Checkmate namate. Walang kawala ang mama. Bakit? 9:00 ng gabi, inalis ang gamit. Saan? Sa Congress. Bakit? Akala ko ba, malakas ang pinsan mo. Wala akong lalakas pag taong bayan na. Hindi ka natinag doon sa sinabi ng mama na 80% ng retired army, kasundaluhan, kakampi ng mga taong bayan ngayon. Wala nang kulay ngayon, mama. Tandaan mo, wala nang kulay. Ngayon, eto, sister, asan na ba si ko? Asan ka na kaya ko? Meron, ito, ang tanong dito. Punta na rin ba itong abroad? Kasi, pag nalaman pa ng taong bayan, ito pa lalo, sa Maynila, wala pa kasing nakilos. Kasi sa 21 pa. Ano ba talaga, Kuya Gus? 21, 17, 18, 19? Oh, wait, there's more. Relax lang kayo. Easy. Darating din tayo dyan. Darating din kayo. Mapapanood nyo rin sa vlog ko yan. Tuloy. Employees of the House of Representatives seen packing some items at the office of the Speaker. One lawmaker said that D, who served as governor of Isabela Province, may be installed as acting Speaker on Wednesday, September 17. Taga-North din? Pa-North? Pa-North din? Bakit hindi ba pwede yung taga-Visayas? Taga-Visayas, taga-Cavite. Bakit? Lagi na lang kakampi ba? Baka kwentong barbero na naman ito Huwag nyo nang linlangin ng tao. Kunyari, nagbitiw, tapos ang magmamanipula, si Balulong pa rin. Wag.
Lalo nyo lang ginagalit, lalo nyo lang talagang pinaparamdam ang galit ng taong bayan. Pinipilit yung magalit ang mga Pilipino. Galit na ho. Huwag na kayo mag-isip na hindi galit. Galit na galit. Kung nasa harapan nga lang daw ito, tatanggalan ng 3 ngipin eh. Sakla pa, no? Punta tayo sa Cebu. Gusto nyo makarating ng Cebu agad? Yung village subdivision, village subdivision, sabihin na natin. Pasalamat kayo nung araw na yan, hindi pinasok yung subdivision. May respeto pa ang Pilipino. Paano kung may nagsimula dyan? Biglang, sige, go, go, go! Paano kung may ganon? Wala na, yung mga pinagdudurobo nyo. Hindi na kayo nakontento 1-2 bahay. Gusto nyo talagang marami, ano? Okay, good. Ano ba sinasabi mong na sa Cebu? Ito. Pasok natin. Ano yan? Ano na? Hindi ko alam kung kailan kuha to. Baka ito kuha pa kahapon ng hapon at nagdesisyon ng gabi itong si Balulong. Bakit? Susugurin eh. Sabihin nyo, pinaradahan na yung subdivision. Ibig sabihin, pag hindi ka mag-resign, may gagalaw. May kikilos. Kita nyo, may mga boses, di ba? Pinagre-resign na sila. At hindi lang dyan natatapos yan. Sa Cebu pa lang yan. Actually, ang video na yan, kuha yan ng ating mga kababayan. Pinakita siyempre, gusto na ipakita na kumikilos din sila. Tsaka, masyado kasing inabuso, no? Inabuso nyo ang kaba ng bayan. Ngayon, madadala ba ng pera nyo? May itatago ba kayo ng bilyones yung pera? Kaya ba kayong itago niya sa taong bayan? Sige nga. Sa tingin niyo mga kasama, maitatago kaya ito? Makakatakas,
Kaso nga lang, siyempre, darating ang oras at panahon, ha? Pag nagdesisyon na, oo, at kumilos na, hindi na kayo makakatakas talaga. Oo. Baka hanapin kayo kung saan-saan. 'Di ba? Kasi malaki yung malaki yung problemang dinulot ng mga nangyari. 'Di ba? Maraming nahirapan, maraming nasaktan, maraming umiyak, maraming ang galit na galit. Yung galit na yun, doon nagsimula. Kahit sino naman, 'di ba? Ikaw, binaha yung lugar mo, meron palang pondo, tinarantado yung pondo. Meron ka pang kapamilya na, alam mo na yon, nawala ng bahay. Marami kasi nawala ng bahay. Oh. Malabon, kita nyo, malayo na sa... Oh, ito na lang, explain na lang natin, Bicol. Taas-taas ng bundok ng Bicol, binaha. Kaya ito, galit na galit din yung mga transport group ngayon, ha? Kasalukuyan yan. Ito, Manibela kicks off transport strike versus corruption. Oh, wala nang kulay ito eh. Totoo yan. Nationwide, siguro sa out of 300,000 na mga jeepney, nasa 100,000 po ang kasama ngayong araw. Nationwide po ito. Yung iba po na nagpahayag sa atin, nasasama sila ay galing din sa mga kooperatiba na talagang nahihirapan na sila doon sa sistema ng consolidation na kung saan ay ito ang pinapatupad ng DOTR at LTFRB na siyang nagpapahirap sa ating mga kasamahan. Ito yung ibalik sa mamamayan. Nawagan sa inyo. Napakawalang hiya po ng mga nasa gobyerno na to. Yung pinagpapaguran at pinaghihirapan ng taong bayan, pinagpapakasasaan lamang nila. Marami tayong nakakasana press conference ngayon na nag-imbita sa atin para sa darating na September 21. Nako, yan Dahil sa September 21 naman, kami naman po ay magpapalibreng sakay sa lahat ng papunta ng Luneta na kung saan may membro ng Manibela at maghahatid din po pa uwi sa ating mga mahal na kababayan. Nakita nyo na? Ganyan ang Pilipino pag nagkaroon ng unity. Oh, di ba? Libreng sakar, papuntang Luneta, aguy. Ang tanong dito, paano papunta ng Forbes? Nako. Kasi meron ho talaga ang nagtatanong, saan ba yung bahay niyan? Ay ako, hindi ko rin ho alam kasi nasa Mars ako. Pero tuwan-tuwa si Atty. Guanzon sa nangyayari. Kasi, nag-resign na. Ang tanong, kailan makukulong? Ay, makukulong ba? O kailan pagbabayarin? Kailan pa pala ng kaso? Actually, yung investigasyon ng DPWH USEC, ni Secretary, USEC tuloy, ni Secretary Dizon ba yun? Dizon? Ongoing yung investigasyon. Pati si Mayor Magalong, nag-iimbestiga na rin. May napansin sila talagang sobrang pagka-anomalya. Sobra! Ikaw ba naman, tarantaduhin mo yung manipis na yung simento, wala pang bakal. Oo. Kaya dito sa mga makikita nyo, talagang mawiwindang ka eh. Kaya tuloy-tuloy ang investigasyon kung sino ang nasa likod nito. Kailangan may managot. Hindi pwedeng laro, kwentuhan, kung ano-ano lang yung naisipan nila para pagtakpan. Hindi pwede yun. Gawin ng nakaupo ngayon, yun tama. Oo. Kaso wala tayong naririnig na kahit pinsan ko yan, pakukulong ko yan, wala tayong narinig na gawin. Sa tansya nyo, anong palagay nyo? Ito, meron kayong makikita rito, ha? Nag-iimbestigasyon ito. Hindi naman tagusan peke lang yan Para mapakita lang na meron, pero hindi naman makapatong lang Check namin, ano ba talagang ang purpose niya. Sa kuhan. Anong tawag yung dyan kanina? Jansec? Fake pipe? Hindi ko alam Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito Ang problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi kami. Sino bang engineer? Hindi. Tatanungin ko. Kakusapin ko si Juan. Tatawagan ko kung ano tawag dito. No, clearly, dapat yan nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Diba? Yun ang purpose niya Pero parang dami yung parang dami lang yung Tingnan nyo. Siyempre, pag tinakpan mo na yun ang Tingnan nyo, anak ng bugi naman Makatuwiran ba yan? Oo, dapat yan, may tubo. Oo nga naman.
Anak ng tibaklok. Diyos mio Marimar. Oh. Kaya galit na galit ang mga... sino kontraktor nito? At doon sa kontraktor, kasuhan yan para... meron magalong pakasuhan mo nga yung kontraktor na yan. Kasi ano yan, economic sabotage siya. Actually, sabotahe yan, ha? Binadgetan ho yan. Pero sinasabotahin nyo gobyerno. Tama. Kuya Gus, tama ka. Economic sabotage yan. Diba? Sabihin nyo sa akin, hindi. Ikaw babad. Ako kung halimbawa ako presidente, nangutang-utang na ako sa ibang bansa para lang mapaganda ang gobyernong Pilipinas. Tapos ito makikita ko, manipis ang semento, tapos yung dapat na parang overflow yan eh. Kung halimbawa na nagsumobra yung tubig dito sa kabilang part, tatagos dapat sa pipe palabas sa kabila. Di sabotahe nga. Tuloy. Semento, hindi mo naman alam eh. Di ba? Another is, nagkaroon na, syempre ito kasi permeable to, syempre yung tubig, pupunta rito, pag na-saturate, dito lalabas. Dito lalabas na. Dobby, isang tanggal lang naman. Drawing talaga. Peke eh. Yan, kunyari yun. Pero kung nabayaran, nakapasa na sa inspector. Hindi, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun, yung nakasemento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun. Ganyan yan. Obvious ba? Obvious oh. Obvious na obvious. Economic sabotage yan, Asek. Please lang kayo mga kontraktor, hindi kayo naawa sa... Kaya, isang dahilan din kayo kaya nagkabaha-baha eh. Diba? Mga utak biya din kayo eh. Wala kayong puro lang pera-pera nasa isip niyo. Kaya ito si Atty. Guanzon, tuwan-tuwa na ngayon. Bakit? Alamin natin, siyempre. Atty., kwento mo. Good morning. Live from Manila. Yan! Live from Manila. Please share. Ito ang inyong Bardagulan Queen. Yeah, Mama Bean. Teka, tulog pa yata kayo Hindi, gising kami, gising. Tuloy mo lang. Tuloy lang. Fight pa lang. Aga mo naman kasi. Yan. Saan ka magaling kagabi kasi? Mukhang busy-busy ka sa rally tuloy. Guys, ang ganda ng gising ko. Yan. Ang saya-saya ko kagabi. Yan, sabi ko na. Ang saya-saya ko, malapit na ang 21. Ayan na. Anniversary ng martial law. Naku. Rally na naman. Anniversary pa na ng martial law yun? Eto. Ayan. Kwento mo na. Huwag mo na kasi kami bitinin. Kami happy na rin pag happy ka. Ganun lang yun. Tuloy. Marcos Hitler, diktador, tuta. Ngayon naman, hindi natin pinapaalis si BBM. Diba? Kasi nagising naman siya sa katotohanan. Okay. After 3 years, nagising na rin si BBM at babangon na tayo. 3 years, nagising na si BBM at babangon na siya. Ang taong bayang Pilipino ay hindi pa rin makabangon sa kahirapan. Pero si BBM ay gising na at kaway-kaway kayo dyan kay BBM. Good morning, BBM! Belated happy birthday! Oy, Candy! Mag-ingat ka dyan. Ayan. Nako. Loyal follower ko si Lily Grace Laging sinishare. Lily Grace! Laging share na ka. Oy, George Show. Oy! George Show! Kliyente ko to na matagal ko na hindi nakikita. Ikaw, George, wala ka malang text pag Christmas. Bay, huwag mo kalimutan ang abogado mo. Siyempre, abogado, papayaman sa'yo. Diba? George! May utang ka sa akin, Lunch ulit sa Binondo, So yan, George. So yan, marami tayong
kwento-kwentuhan dyan. Ha? Sure na yan, George, ha? October... Ay, hindi. Basta, between October 1 to 5, ha, George? Text mo ako, ha? Mga... Attorney game na. Excited kami. Tuloy, advance na nga natin. Ano yun? Vote buying ng mga party list na yan ni Romualdez. Yan na. Pati sa Negros, grabe. They raided Negros. Survive lang yung party list na affiliated kay Congressman Aldi Benitez. Kasi syempre, marami silang pera. Diba? Tayo naman, ano lang. Suporta lang ng mga friends, advocates, admirers, di ba? Mga PWD leaders, ganyan. Pero mostly naman professionals talaga yung nag-support sa P3 PWD, especially the doctors. Especially the doctors, those in the medical profession. Yan. Baka hindi pa ako naka-thank you sa inyo. Thank you. We're just waiting for the others to realize that I'm live. I'm gonna have to tell them in another phone. So wait for me. Yan na, again. JM Go. Yan, naklik ko na. Tinanggal ko na doon. Tsaka, ganyan, para hindi na makita yung map. I love you till the morning. Ito, may papasok akong video. Galit ng taong bayan. Hindi mapapahupa sa pag-resign ni Speaker. Ni Speaker, totoo nga naman. Hindi nila kayang pahupain yung galit. Kung nakita nyo yung unang slide kanina, talagang ibang klase. Oo, talagang iba yung sigaw ng taong bayan. Kaya wag na kayo magtaka. Laging nababanggit sa 21 ng September, abangan natin yung Wait There's More kasi hindi lang naman isang grupo ito Napakarami. Yung mga taga-probinsya ay magdadagsaan din. At may good news pa. Yung mga transport organization ay magbibigay ng libreng sakay, hatid sundo. O kita nyo, para lang pumunta sa Luneta o saan ka pa, libre! Aba. Siguro yung 1.5 million na nangyari nung peaceful rally ng INC, baka ma-times 20 pa yun Aray ko. Ito, pasok. Totoo mang natanggal na si Congressman Romualdez. Ito ba'y magpapahupa sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? Sa tingin ko, hindi yan magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Alam mo, isa pang critical dyan, ang balita ko, may ilang members of Congress na tumaas ang salin nila in the past 3 years. Nako, yun na. Binulgar one even went as high as 51% increase. Binulgar yan ni Kaado, di ba? Maraming yumaman. Sobrang pagyaman ng mga bakulaw. Grabe. Talagang mawiwindang ka. Bilyon, trilyon, nababanggit. Tuloy. So makikita mo talaga na yung SALN is a good control, but since it's not made public, hindi natin alam kung gaano sila yumaman while in office. No? Napakahalaga niyan para natin talaga puksain ng korupsyon. Kasi kung mag-FOI ka pa bago mo makuha yan, napakahirap gawin yon. I-add ko lang, no? Itong 20th Congress, natatandaan nyo, ang taong bayan galit na galit dun sa liquidation by certification. Walang kumikibo sa both chambers to remove that. Yun ay mga signos na sandali lang, ano ba tayo? Sarsuela ba ito? Sarsuela ba ito? Or budol na naman. No? Kasi merong pinapakita, kunyari yung 25 projects na rinibil sa isumbong mo sa Pangulo. Ano ba yon? By design, na 25 lamang, ang kinote ni Presidente nung second zona niya, 5,500. Nasa na yun? So, we're just getting the peak of the iceberg. We're not getting what is really down under the body of water na lahat tayo hindi naman natin nakikita, iilan lamang ang may alam. So,
kung gusto mo talaga ng cleansing at seryoso si Mr. Marcos na legasiya niya ito, kailangan talagang buksan ng libro. Puno na ba ang salop, ma'am? Kasi maraming mga Pilipino ngayon. Puno na, sobra, nag-uumapaw. Kaya nga, wag kayo basta-basta magtitiwala dito sa pinalit. Na si Boji. Oo, kasi ito pa lang si Bonjing, si Boji, ay party mate na kanyang anak ni Bongit na si Jacqueline. Na si ano? Yung anak na lalaki, yung panganay. Ano to, cover up na naman? Yan ang isang pahayag ni Kong Pulong sa kanyang may banggit si dito eh. 'Di ba? Lokohan na naman. Sarsuela ika nga. Kaya sabi ko nga sa iyo, kung pwede magbotohan diyan sa kamera, kung sino ang ilalatag nilang bagong speaker, dapat magbotohan. Hindi yung pili-pili lang. Kaya ito, abangan naman natin, may bagong pelikula. Ang pamagat, pinalitan ko. Pero siya pa rin ang amo ko. Parang ganon. O kayo, anong pamagat ang pwede niyong ibigay? Pwede ba bang ganton? Oo, Martin, alis ka dyan. Babalik ka din. Ganun ba yun? Wag naman, pwede dyan. Tumakas ka na. Hahabulin ka na nila. Yun baka maganda pa. Kung umabot ka sa video natin. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!